Mas mabilis daw na maabsorb ng ating katawan ng vitamins na idinediretso sa bloodstream o yung tinatawag na IV vitamin drips. Pero paalala ng doktor, dapat magpasuri muna para matiyak na ligtas ito para sa inyo. May report si Von Aquino. First time na sinubukan ni Agnes Ambo ang IV drip na may vitamin C. Para maging refresh din yung body ko, tanggal yung mga toxic sa katawan ko. Bago siya magpa-drip, may mga sasagutan muna tungkol sa kanyang medical history at papipirmahang consent form. We make sure po na wala pong hypertensive po si client or si patient, and at the same time po, hindi rin po nagme-maintenance sa heart. Bago magbigay ng IV drip, dapat may tamang assessment muna para sa kaligtasan ng kliyente. Pag may kidney disease ka, pwede kang ma-overload ng drip, no? Pwede kang mag-congestion with an improper, no, administration or with a parang unsterile infusion of the IV drip. You can have what we can introduce an endotoxin, no? Or a parang toxin or a bacteria that can actually circulate in the body and cause a possible sepsis. Ipinaliwanag ng dermatologist na si Dr. Jean Marquez ang pagkakaiba ng vitamin drip sa oral supplements. Ang IV kasi, it's 100% absorbed and it easily gets absorbed in the body compared to taking oral supplements. Ang intravenous drip o IV drip posibleng makapagpabilis daw ng metabolism, magpapabuti ng energy production at pagtulog, itama ang nutrient deficiencies at makatanggal ng unwanted toxins at chemicals sa katawan. Paalala niya sa mga gustong magpa-IV drip, pumunta lang sa licensed clinics na may licensed medical professionals. Sabihin lahat ng impormasyon tungkol sa iyong medical condition, past medical history at allergies. Sa isang pahayag, sinabi ng Food and Drug Administration na hindi garantiya ang efficacy at kalidad ng vitamin drips. Mas mataas din ang panganib kung hindi nila aprobado ang produkto. Licensed professional din daw dapat ang nagsasagawa ng vitamin drip therapy. Ang injectable vitamins nila ay karaniwang prescription drugs para gamutin ang deficiencies o medical conditions at dapat ibinibigay lang ng mga doktor. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.